everyone! It's me, Angel again, and welcome back to my YouTube channel. Ang ating video for today ay kung paano ba tayo mag-change, how to change the membership status from employed to voluntary kay Pag-ibig. Pag-ibig guys, hindi siya katulad ni SSS na kaya mo nang i-change ang iyong membership status, mag-generate ka lang ng PRN, no? Pero dito kay Pag-ibig guys, kailangan mo talaga bumisita sa kanilang branch para ma-update mo ang iyong membership status. Pag pupunta ka kay Pag-ibig para i-change ang iyong membership status, kailangan mo po ng MCIF or Membership Change Information Form. Paano ka makakuha nito? Punta ka lang sa Google, i-search mo ang MCIF form or Membership Change Information Form and i-download mo yan guys at fill-upan mo. Bago ka pumunta kay Pag-ibig guys, mas maganda sana kung nakapag-fill up ka na ng form na yan. No, kasi knowing Pag-ibig guys, napakahaba talaga ng pila dyan. Sayang yung oras mo talaga dyan. Unless na lang, kung pagdating dun kay Pag-ibig, dun ka na rin kumuha ng form, habang pumipila ka, nag-fill up ka na rin. So, okay lang din yon. Okay, so sa mga wala namang printer dyan guys, sa mga hindi makapag-print, okay lang po yan. Meron pong form yan si Pag-ibig, pwedeng doon na kayo mag-fill up sa branch nila. Kapag pupunta ka kay Pag-ibig guys, make sure din na meron kang Xerox copy ng iyong valid ID. And of course, dalhin mo rin yung original ID mo. Okay, so dito sa MCIF or Members Change Information Form, makikita nyo dito guys, yung Pag-ibig number, i-fill upan nyo po yan. And housing account number, kung applicable lang naman po. Pero pag wala po, leave it blank. Okay, next, sa instruction dito guys, kailangang printed po, capital letters po lahat, and black ball pen po ang gamitin. Okay? Again ha, capital letters and black ball pen ang gagamitin. Next, i-fill up po na yung last name, first name, name extension, and middle name mo. And dito na guys, sa number 1, change of membership category. So, from to voluntary. So, let's say from employed to voluntary. Itong MCIF guys, hindi lang to sa pag-change ng iyong membership status, okay? Lahat to ng details, kung meron kayong kailangang i-update, ito din po yung gagamitin nyo. So, number 2, pag kailangan mo ring mag-change or mag-correct ng iyong name, so, dito rin po, pwede din po, ilagay nyo from to. Next, number 3, kung kailangan mang i-correct, correction of date of birth. So, kung kailangan man ng correction doon sa date of birth nyo guys, so, gagamitin nyo rin tong form na to. From and to. Number 4, change of marital status. So, especially doon guys, sa mga married, no, kailangan talagang mag-update ng ating mga status, sa mga government, mandated government natin, no, para yung record natin is updated. So, change from single to married, no, yun din po yung gagawin nyo guys. So, for married women, makikita nyo dito, i-click nyo lang po yung, pipiliin nyo lang yung box na kailangan nyo. So, meron ditong use husband surname, use maiden name husband surname, retain maiden name. So, it's up to you. Pero, ako guys, based on my experience, no, doon na sa batas naman natin guys, na kapag kasal ka na daw, hindi sa pilitan na kailangang mag-update ni babae, no, na kailangan niyang dalhin din yung last name ng husband niya. So, hindi daw yun necessary. Pero guys, ito ha, based on my experience. Kasi, working pa ako that time nung kinasal ako. And at tagal-tagal ko rin nakakapag-update talaga na aking name. No, maiden name pa rin yung nagagamit ko for so long, for siguro mag-1 year din. And meron akong na-experience na hindi ko alam kung nag-claim ata ako ng money noon in any remittance center or sa bank ba yun. Nahinanapan pa ako guys ng married ID. Kapag wala naman akong married ID, ang hinahanap sa akin is the marriage certificate. Sobrang hassle naman nun, di ba? You mean, kapag hindi ka pa nakapag-update ng name mo as to married, kailangan mong dalhin anytime yung iyong marriage certificate para lang ipakita, I'm married, ito ang katunayan na married ako. 'Di ba? So, napaka-hassle nun. So, ang ginawa ko, nag-update talaga ako guys sa mga record ko. I use my husband's name talaga sa lahat ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, basta lahat-lahat. Okay, so kung mag-change ka ng iyong marital status, hingin din sa'yo guys ang spouse name. So, kailangan mo rin dyang ilagay. Number 5, change of address or contact details. Ayan. So, sa mga mag-change dyan or mag-update kayo ng address nyo,
ito na rin yung pagkakataon nyo guys na gawin nyo to, no, from a permanent home address, a present address, and then preferred mailing address. So, pipili ka lang dyan. Especially doon guys, no, ang dami dito na yung mga address nila, Diyos ko, ang tagal-tagal na palang wala sila doon, ilang dekada nang wala sila doon sa address na yon and hindi na-update. So, this is the time para mag-update kayo guys ng iyong address. So, number 6, change of employment details. Pero doon guys, sa mga employed, no, and gusto nyong ipa-change yung employment details nyo, meron din naman guys na consolidation or merging form si Pag-ibig para ma-merge lahat ng contributions nyo from from old employer hanggang sa present company mo guys, para lalabas lahat ng contributions mo doon sa record mo kay Pag-ibig. Speaking of merging and consolidation guys ha, gawin nyo talaga yan. Kapag galing kayo sa dating employer and bago na yung employer nyo ngayon, mag-file kayo guys ng merging or consolidation kay Pag-ibig para doon sa contributions nyo. Kasi guys, si Pag-ibig hindi po siya katulad ni SSS na centralized na siya, no? Kumbaga, kahit saan ka pa mapunta, basta yung record mo updated po yan kahit sino pa yung magiging employer mo. So again guys, merging and consolidation, gawin nyo po yan kay Pag-ibig kung nag-iiba-iba kayo ng employer. Number 7, updating of years. So ito guys, napaka-importante din po nito na i-update nyo yung dependents nyo, no? Kasi yung iba, pag nakakuha na ng SSS number or Pag-ibig number, hindi na nila maalala kung sino yung nilagay nilang dependents doon. Dumaan na yung ilang dekada guys, hindi na nila alam yung dependents nila kung sino. So ito, pagkakataon nyo na pong i-update yung dependents nyo kay Pag-ibig. So kung mag-update kayo guys ng membership status nyo kay Pag-ibig or kahit anong details man ang kailangan nyo i-update kay Pag-ibig, isama nyo na po itong number 7. No, isama nyo na po itong updating of years. So number 8, others. So ang pasok naman dito sa others, correction of place of birth or mother's maiden name. So lahat guys na kailangan nyo i-update kay Pag-ibig, kumpleto po dito. And pag napilapan nyo na po yung lahat guys, dito sa certification, kailangan nyo i-print yung name nyo and signature. Okay? So kailangan nyo ng attachment dyan ng Xerox ID nyo. Pagpunta nyo kay Pag-ibig guys, on the same day, on the spot, sa oras din na yon, ay ma-update din yung mga ina-update nyo kay Pag-ibig. So habang ini-input ni teller yan, agad-agad po ma-update po yung record nyo. Kapag ang ina-update mo guys ay membership status, pwede mo po agad yan bayaran. Pag na-update na yan ni Pag-ibig guys, pwede mo na yung bayaran kay Pag-ibig din mismo. Kasi para doon sa mga voluntary guys, ang first payment mo kasi niyan, over the counter. Kay Pag-ibig ka mismo magbayad. Pag nakapagbayad ka na ng first payment mo, succeeding months, pwede na pong magbayad ka sa kanilang mga payment center, kagaya ni GCash, Bayad Center, or saan mang mga payment center nila. Pero sa GCash talaga, syempre yun yung mas mabilis gawin. No, hindi mo na kailangan pa mag-travel, pumunta ng magbayad ng pamasahe. So sa GCash guys, pwede mo na yung bayaran yung Pag-ibig mo. Pag-ibig din guys, wala silang retro. So, for example, ngayon ka pupunta kay Pag-ibig January 2024 and hindi mo na bayaran yung previous months, hindi mo na siya pwedeng bayaran, guys. No? Kung ngayon ka pupunta, itong January lang din yung pwede mong bayaran. Yung ibang months like December, November, hindi mo na siya pwedeng bayaran. So, wala silang retro payment. Okay? And then, kapag nandun ka na kay Pag-ibig, guys, pwede ka na rin mag-inquire doon ng MP2. Dahil yung MP2 nila, guys, same with regular savings, dapat ang first payment mo is over the counter. Sa kanila ka magbabayad. And yung succeeding months, pwede na sa Bayad Center, sa kanilang payment center, sa GCash. Alright, sana ay may natutunan kayo sa video ko na to. And kung meron kayo mga questions, clarifications, comment below at sasagutin natin yan. Baka may mga request content kayo dyan, guys. Pwede rin mag-request. So that's all for today's video. Thank you so much for watching.